Pangatlo, practice the example He gave. Sabi sa John 13:12-17, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyo hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Pansinin natin ang unang ginawa ng Panginoong Yesus. Matapos niyang hugasan ang kanilang mga paa, ang ginawa niya ay nagtanong siya sa kanila. Sabi niya, nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Marahil hindi pa rin makapaniwala ang mga disciples na ang creator ng lahat ng bagay ay naghugas ng kanilang maduming paa. Marahil shock na shock pa din sila kasi ang Panginoon at kanilang master teacher na bumubuhay ng patay at nagpapalakad ng mga lumpo ay naghugas ng kanilang maduming paa. At ito din ang tanong sa iyo ng Panginoong Yesus ngayon, kaibigan. Nauunawaan mo ba ang ginawa niya na paghuhugas ng paa ng kanyang disciples? Bakit niya tinatanong ito? Kasi gusto ng Panginoong Yesus na matutunan natin na ang kadakilaan ay wala sa posisyon, na ang kadakilaan wala sa taas ng pinag-aralan mo, wala sa galing mong dumiskarte, wala sa dami ng pera mo, kundi nasa kahandaan mo magmukhang mababa para lang makapaglingkod sa ibang tao. Kaya kung ang hinahabol mo sa buhay ay maging mataas ang tingin sa iyo ng mga tao, na maging mas dakila ka sa iba, kasi meron ka ng lahat ng hinahangaan ng mundong ito, naku, nagkakamali ka, kaibigan. Kaya nga, sinigurado ng Panginoong Yesus na masulat itong istorya na ito sa Bible at mabasa natin para maituro niya sa atin na meron palang mas mahalaga na dapat nating hinahabol sa ating buhay. Hindi masama na maging magaling. Pero kung gusto mo maging magaling at dakila, ay maging magaling ka sa paglilingkod sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na hindi ginagawa na nakakarami kasi tinuturing nila itong mababa. Ano ba itong mga mabababang bagay na iniiwasan na nakakarami kasi bababa daw ang tingin sa kanilang pagkatao pag ginawa nila ito? Halimbawa, sa church, ito yung kahandaan mo maglinis ng maruming CR. Sino yung gustong maglinis ng CR? Ako, kung ginagawa mo ito, no? Ito yung example ng mababang gawain. O yung simpleng pagpupulot ng mga naiwang kalat at baso pagkatapos ng service, habang yung iba nagkukwentuhan na lang doon sa labas, tapos ikaw nagkukuha ka pa ng mga kalat. Ito yung ikaw ang magbubuhat at magliligpit ng mga mabibigat na upuan kasi nagsiuwian na ang lahat at walang nakakakita kasi ikaw na lang ang natira. Ikaw lang yung nagmalasakit. Sa bahay naman, ito yung ikaw na ang magkukusa na maghugas ng tambak-tambak na plato, kaldero at kawali pagkatapos ng hapunan, habang ang buong pamilya nanonood na lang ng TV o nagsi-cellphone, o kaya bilang magulang yung pagbangon mo sa madaling araw kahit puyat na puyat at pagod na pagod ka galing sa trabaho para lang maglinis ng suka o dumi ng anak mo na may sakit. Sa trabaho o negosyo, ito yung paglilinis ng pantry o ng microwave na iniwang madumi at mabaho ng mga katrabaho mo. Ito yung ikaw mismo ang magbubuhat ng mabibigat na supplies, mga kahon, o tutulong sa paglilinis ng mga makina at equipment kahit na ikaw pa nga ang boss, manager, o may-ari ng negosyo. At sa mga relasyon natin, ito yung pag-aasikaso at pagtulong sa isang tao na napakahirap pakisamahan. Na kahit tinulungan mo na, ay hindi man lang marunong mag-thank you. Kaibigan, hindi bababa ang pagkatao dahil ginawa mo ang mga ito. Kundi baligtad pa nga, sa kaharian ng Diyos, the lower you go to serve, the higher you are in God's eyes. Now, syempre, hindi ito ginawa ng Panginoong Yesus para hangaan lang natin, kundi kaya niya ginawa ito ay nais niyang gawin din natin ang ganitong klaseng paglilingkod sa iba. Tingnan mo, sabi niya, verse 14-15, kung ako ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ang ibig sabihin, kung ang Panginoong Yesus na hari ng mga hari ay naglingkod ng may pagpapakumbaba, ay walang dahilan kung bakit hindi natin ito gagawin. Grabe, siya ang ating model. Siya ang ating example. Sabi niya, tularan natin ang kanyang ginawa. Ang ibig sabihin, katunayan ito na walang ipapagawa sa atin ng Panginoong Yesus na hindi niya muna ginagawa. Ang ibig sabihin, kapag nagtuturo ang Panginoong Yesus ay ang buhay niya ang example. Kaya siya may authority. Kaya siya may credibility. Mag-disciple sa atin ay hindi lang dahil siya ay Diyos, kundi dahil siya
siya ay may mabuting example na ginawa para sa atin. Kaya kung ikaw ay leader sa iyong asawa, huwag mo sabihin lang sa asawa mo na mag-submit ka sa akin, kundi gawin mo ang buhay mo na example na isang asawa na karapat-dapat talaga sa pagpapasakop ng iyong asawa. Kung ikaw ay palaging nakasigaw o palaging galit o irritable o walang time sa asawa, ay bago mo sabihin na mag-submit sa iyo ang iyong asawa, ipakita mo muna sa kanya ang buhay mo bilang totoong disciple ng Panginoong Yesus. At pag ginagawa mo ito, saka mo sabihin, tularan mo ako gaya ng pagtutulad ko sa Panginoong Yesus. Marami tayong magulang may problema sa kanilang mga anak. Hindi nila mailapit sa Panginoong Yesus kasi nagre-rebelde. Maraming pwedeng dahilan, pero dapat nating itanong sa sarili natin, nakikita ba sa akin ng anak ko na ako ay talagang malapit sa Panginoong Yesus? Kaya kung ikaw ay magulang at gusto mo lumago ang iyong anak sa pagmamahal sa Diyos, wag mo lang basta sabihin, pumunta ka sa church, sumali ka sa mission group, mag-serve ka sa church, mahalin mo ang Diyos. Hindi. Bago mo sabihin yan, ay kailangan makita mo din muna ang iyong sarili na mabuting modelo o example. Para sa iyo, ang worship ay non-negotiable. Para sa iyo, nakikita ng mga anak mo na ang oras mo sa Diyos ay non-negotiable. Talagang nakikita nila na ang iyong Bible ay gamit na gamit mo at hindi lang nakadisplay sa cabinet. Nakikita ng iyong mga anak kung paano mo sinusunod ang direksyon ng Diyos sa iyong buhay. Kapag may challenges, nakikita ng mga anak mo kung paano mo sila ginagather at nagpipray kayo. Nakikita nila kung gaano ka kadependent sa Diyos. Nakikita nila ang kasipagan mo mag-serve. Na kahit pagod ka, kahit mapuyat ka, ay magbibigay ka ng time sa kapatiran na nangangailangan, and then sasabihin mo sa iyong mga anak, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko sa Panginoong Yesus. Yun yung mas effective kaysa yung sa pagsabi mo sa kanila na gawin mo to, gawin mo yan. Kung hindi, kailangan mo imodelo. Kailangan mo maging good example. Bakit? Kasi yun ang ginawa ng Panginoong Yesus na dapat tularan natin. Kaibigan, ito ang discipleship. Hindi lang Bible study, kundi lifestyle na may pagbabago at pagsunod. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong anak na huwag ka manigarilyo. Igalang mo mga babae. Pero nakikita ka nilang naninigarilyo at mahilig sa babae. Kaibigan, ito ang gustong ituro sa atin ng Panginoong Yesus na gayahin natin siya. Kung ano yung sinasabi natin, yun yung ginagawa natin. Siya ang ating maging modelo at maging modelo din tayo sa iba. Kung ikaw ay leader ng isang mission group, hindi mo lang basta sasabihin magbasa kayo ng Bible. Hindi. Dapat makita nila sa'yo na ikaw ay may malapit na relasyon sa Diyos. Ikaw ay may araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos. Ibinabahagi mo ang iyong struggle, victory at learning sa Diyos upang sila man ay matuto na pakainin ang kanilang sarili ng salita ng Diyos. Kaya nga sa ating Go Mission app ay meron itong Bible. Meron itong insights para magpaliwanag ng binasa mo. Meron itong journal na kung saan ay pwede mo dito isulat ang iyong application. Tapos meron din itong feature na pwede mo i-share sa iyong mission groups. Para saan? Hindi para magyabang sa iyong mga insights, kundi para maging halimbawa ng iyong discipline, maging halimbawa ng iyong intentionality to spend time with the Lord. At hayaan siya na i-disciple ka sa araw-araw. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong member, mag-share ka ng gospel, pero hindi ka nagbabahagi ng gospel. Kaya nga sa ating mission group ay binibuild natin ng culture ng pagbabahagi ng kaligtasan sa iba doon mismo sa loob ng mission group. Bakit? Kasi gusto nating maging example. Gusto nating makita ng ating mga member na tayo ay intentional sa pag-abot sa mga naliligaw. Na tayo ay intentional na i-train ang ating mga member. Kaya nga kung hindi natin nakikita ang ating mga members na passionate sa pagbabahagi ng kaligtasan, ay baka hindi natin namomodelo ang pagbabahagi ng mabuting balita. Yes, mabuti mag-Bible study, pero mas mabuti ang nag-a-apply ng kung ano ang pinag-aaralan mo. Ang mission group ay hindi minodelo ng Panginoong Yesus para lang mag-Bible study, kundi para hanapin ang mga naliligaw at mahalin sila to the point na gagawa ka ng paraan para maibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaibigan, practice the example He gave. Kaya kung ginagawa mo ito mga minomodelo ng Panginoong Yesus sa paglilingkod, ay ikaw ay magbubunga, ikaw ay lalago, ikaw ay pagpapalain. Tingnan mo, sabi sa verse 17, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Ang
Ibig sabihin, hindi ka pagpapalain dahil nalaman mo o nakita mo ang halimbawa ng Panginoong Yesus. Kundi, anong sinabi ng Panginoong Yesus? Pinagpala ka kung ito ay gagawin mo. Ang ibig sabihin, hindi sapat na malaman mo ang sinabi ng Diyos, kundi ito ay gagawin mo. Isa sa buhay mo. Kahit pa ma-reject ka, kahit pa pagtawanan ka, kahit pa maliitin ka, ay maglilingkod ka na may pagpapakumbaba. Bakit? Kasi yun ang halimbawa na ipinakita ng Panginoong Yesus sa iyo. May isang kapatiran, noong 2024, isa siyang professional na busy sa trabaho. Meron lang siyang iisang araw na day off sa isang linggo. Pwede sana siyang magpahinga, matulog, maghapon o mag-relax. Pero nalaman niya na may isang matandang member ng kanilang church ang na-ospital at walang kamag-anak na nag-aalaga. Alam mo, sa halip na tumanggi dahil sa pagod, ginamit niya yung kaisa-isang day off niya. Pumunta siya sa ospital, pinunasan yung matanda, pinakain at sinamahan maghapon. Sabi ni Oswald Chambers, "The true test of a saint is not preaching the gospel, but washing the disciples' feet." Ang tunay na pagsubok daw na ating pananampalataya ay kung paano natin ginagawa ang mga gawaing mababa at walang pumapansin. Sabi ni Martin Luther King Jr., "Everybody can be great because anybody can serve." Kaibigan, gusto mo bang maging great? Practice the example He gave. Di mo kailangan ng malaking titulo para magmalasakit. Kailangan mo lang ng pusong puno ng grace. Marahil, nais mo ring tumugon sa panawagan na maging disciple ng Panginoong Yesus at maglingkod na kagaya niya. Ngayon na yung pagkakataon mo, kaibigan. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, ay lilinisin ka niya sa espiritual na paraan. Patatawarin ka at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya. Sabihin mo sa Kanya, "Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa walang hanggang kaparusahan. Tulungan mo ako na lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen." Kaibigan, kapag idinalangin mo yan ng may buong pananampalataya, ay ngayong araw na ito ay ibinilang kanyang anak. Sabi sa John 1:12, "Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." Kaibigan, welcome sa family ng Diyos. At dahil ipinanganak ka ng muli, palaguin mo iyong relasyon sa Diyos. Manalangin ka at magbasa ng Bible araw-araw. Sumali ka sa aming mission group upang ikaw ay maihanda sa paglilingkod. Kasi hindi ka niligtas para pumunta lang sa langit, kundi nais niyang ikaw ay maglingkod. Paano? Lay down pride to serve others. Alisin natin yung pride na magiging dahilan kung bakit hindi tayo magpapagamit sa Diyos. Pangalawa, receive the humility of Jesus personally. Ibigan, bago ka makapag-minister sa iba, hayaan mo muna mag-minister sa iyo ang Panginoong Yesus. At pangatlo, practice the example He gave. Isabuhay mo ang nasaksihan mo sa example ng Panginoong Yesus at maging mabuting halimbawa ka din sa iba. God bless.